Daily Bible reading is 1,000% recommended, but it's not required to please God or to grow spiritually. Now, ask me, why? Yun daw, pagbabasa ng Bible is 1,000% recommended. That is exaggeration. Because 100% is the fixed and complete percentage. 100%. Kaya nga yung ginto, pag sinabing 99.99%, it is almost pure. Para gawin mo 1,000%, it is over-exaggeration. Pero ine-exaggerate niya something that he will later on erase. Masasabi ko, isa na naman forma ito ng stupidity o ng katangahan, kagaguhan. Bakit? Recommended daw ang 1,000% ang pagbabasa ng Biblia, but it does not please God. Imagine, isang mangangaral nagsasabing, ang pagbabasa ng Biblia hindi nakakatuwa sa Diyos, hindi nakakapagpalugod sa Diyos. Eh bakit inutos ng Diyos yun? Utos yun eh. Basahin natin ang Timoteo. Ano ba naman itong taong ito? Dahil pa naman pinapaniwala eh. Awa naman maniniwala na hindi raw recommended. At hindi raw, 1,000% recommended, pero hindi raw nakakalugod sa Diyos. It doesn't please God, sabi niya, no? Paulitin natin para lang maintindihan nyo. Should I read the Bible daily? Daily Bible reading is 1,000% recommended, but it's not required to please God or to grow spiritually. It's not required to please God and to grow spiritually. Is that true? Mali yan, kaibigan. Sana magsisika, wag mo nang uulitin yan. Ngayon, kung gusto mo naman tutulan ako, diskusyon tayo. Hindi naman kita hinahamon, pero diskusyon na friendly, ano? Hindi raw required. Required nga yan eh. Ng Diyos eh. Gusto ng Diyos, binabasa mo ang kanyang salita, lalo na kung mangangaral ka eh. Ito sabi ng Diyos sa mangangaral. 4:13 ng unang Timoteo. Hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Magsikap ka, sabi ng Diyos kay Timoteo, sa pagbabasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Magsikap ka riyan. Di recommended ang pagbabasa, hindi lang sa ministro, pati sa miyembro. Kolosas. Pakinggan niyo ang nakasulat sa 4:16. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Recommended nga eh. Sabi ng salita ng Biblia. Pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ipabasa nyo sa mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat sa Laodicea. Di ba pinapabasa? At kanino pinapabasa? At kanino magbabasa? At kanino pinapabasa? Basahin natin sa Efeso. Sa Thessalonica 5:27. Idinadaing ko sa inyo, alang-alang sa Panginoon, na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Tignan mo yung required yan eh, basahin ang sulat na ito. At doon ka nga mag-grow spiritually. Sabi nitong ating kaibigan, it is not required to please God and to grow spiritually. Why will the Bible tell us to read when it doesn't please God? Do you mean it displeases God? Naiinis ba ang Diyos pag nagbabasa ka ng kanyang salita? It doesn't please Him. You may be thinking of the opposite. At it is not the way to grow spiritually. Ang bobo ka ba sa Biblia? Are you going to grow spiritually? Can you prove to me na ang bobo sa Biblia will grow spiritually? When the Bible tells us of spirituality? Kasi sabi ng Panginoon Kristo, sa 63 ng buwan, kapatid na Daniel. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Nakita nyo? Yung Espiritu, nalagay sa salita ng Diyos yun eh. Para ikaw ay mapuno ng Espiritu, dapat mapuno ka ng salita ng Diyos kasi every word of God represents a particular spirit from God. Ang Espiritu ang bumubuhay.
Sa laman, walang pinakikinabang. Ang salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Tapos sasabihin mo, hindi required na magbasa. Required nga yung ministro magbasa. Pati sa mga miyembro, pinapabasa yan. Bakit? To grow spiritually. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 3, versikulo 15 hanggang 17. You will grow spiritually by reading the Bible. Let us read. Basahin natin, kapatid na Daniel. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa Kapatid na Daniel, will you grow spiritually by reading the Bible? Certainly po, Brother Eli. Ang lagay nakasulat eh. Hindi palagay, nakalagayan sa Biblia. Mula sa pagkasanggol, sabi ni Pablo kay Timoteo, sa pagkasanggol sa pananampalataya, sa pagkasanggol sa Christian faith. Kasi si Timoteo ay isang anak ng Grego. Hindi bihasa sa Biblia ang mga Grego nung araw, mga Hudyong nauna. Mula ang wika sa pagkasanggol sa pananampalataya ni Timoteo, nalalaman mo ang mga banal na kasulatan makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. So you will grow spiritually sa pamagitan ng banal na kasulatan. Tuloy natin, kapatid na Daniel. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ang kasulatan, ikatututo sa katwiran, and you will grow spiritually. Tapos, sa 17, kapatid na Daniel. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Nakita nyo, ang tao ng Diyos para masakdal, to grow spiritually, to grow into perfection, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. In what works? Works that the Bible teaches us. Works that came from God. Sabi sa Biblia, all scriptures inspired of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaya para sabihin ngayon ng isang umaakay sa kapwa na hindi kailangan ng pagbabasa ng Biblia to grow spiritually at hindi nakakatuwa sa Diyos, hindi raw nakaka-please ng Diyos ang pagbabasa ng Biblia, katarantaduhan niyang salita na yan. Hindi ko sinasabing tarantado ito, ha? Ang sinasabi ko, yung sinasabi niya, katarantaduhan yon. Na hindi natutuwa ang Diyos pag nagbabasa ka ng Biblia. Utos nga niya yun sa mga ngaral magbasa. Ano ang sabi ng Diyos sa mga nagbabasa at umuunawa sa Biblia? Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Napalad pa nga yung bumabasa eh. Tapos ito ngayon ang mga ngaral na nangahas magbasa ng magturo ng Biblia, umakay ng kapwa, humingi ng pera, humingi ng ikapo, yumaman dahil sa taong tinuturuan niya. Ako sasabihin mo ngayon ang isang bagay kontra sa Biblia. Kung ako miyembro mo, iiwanan kita. Bakit? Sukat sabihin mo yan? Kontra sa Biblia yung sinasabi mo, ulitin natin. Hindi ako galit sa kanya, ha, mga kababayan. Galit ako sa sinabi niya dahil laban sa Biblia. Should I read the Bible daily? Daily Bible reading is 1,000% recommended, but it's not required to please God or to grow spiritually. Kita mong katangahan yan? You will grow spiritually by reading the Bible. Papalad ang bumabasa. Sukat sabihin mong hindi required. Nire-require nga, pinapabasa nga eh. Basahin sa lahat ng kapatid. At kung yung mga unang Kristiyano tumutupad, binabasa ba nila araw-araw ang Biblia? Basahin natin sa isang talata ng Gawa, 17 Gs. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at
sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Araw-araw. Itong mga taga-Berea, naging lalong marangal sa harapan ng Diyos kesa sa mga taga-Tesalonika. Kasi nung tanggapin nila ang salita, nitong mga taga-Berea, sinisiyasat nila araw-araw ang mga kasulatan. Do they read the Bible daily? Tapos ito ngayon ang mga ngaral sa atin. Tapang naman ang ano nito. Ang tapang naman ang lakas naman ang loob nitong magsabi na hindi raw nakakalugod sa Diyos ang pagbabasa ng Biblia at hindi raw nire-require. Naku kapatid, kung kaharap ako nung sabihin mo yan, mapapahiya ka sa harap ng miyembro mo, tatanungin lang kita, saan mo binasa yon? Ano batayan mo na hindi nakakalugod sa Diyos ang pagbabasa ng Biblia at hindi nire-require? Bakit ang mga unang Kristiyano nire-require na magbasa at bumasa? Bakit? Ibig sabihin, magkaiba na ba Kristiyano ngayon sa kanong una? Hindi ba ang sinusunod nila noon si Kristo? Ikaw sinususundin, ikaw na. Tingnan natin ang kanyang dahilan. Bakit daw hindi required ang pagbabasa ng Biblia at hindi raw nakakalugod sa Diyos? Tuloy natin. Is God or to grow spiritually? Now, ask me, why? You want to know? Here's my first answer. People in the Bible didn't read their Bible every day. Kung katangahan yan, yun daw mga tao sa Biblia, hindi raw na nagbabasa ng Biblia araw-araw. Yung mga tao raw sa Biblia. Sino yon? Tuloy natin. Didn't read their Bible every day. Abraham and Jacob and Isaac. Yun daw si Abraham, si Isaac, si Jacob. Hindi raw nagbabasa ng Biblia araw-araw. Kung di ka ba naman talagang, ano kaya ang sasabihin kung klase ng tao ito? Hindi ako galit sa'yo personally, ano? Pero panliligaw yan eh. Sabi mo si Abraham, si Isaac, si Jacob, hindi nagbabasa ng Biblia. Paano babasahin yung Biblia? Wala pa Biblia nun. Bakit wala pa Biblia nun? Kasi nakikipag-usap ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga anghel at ng mga kasangkapan ng Diyos. Nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Nalalaman nila ang kalooban ng Diyos. Magitan ng mga mensahe dinadala ng anghel. Kinakausap si Abraham ng anghel, kinakausap si Isaac, kinakausap si Jacob. At ang Biblia po, nasulat lang ng kaapu-apuhan ni Abraham. Ang unang-unang nagsulat ng unang aklat sa Biblia, si Moises. Kaapu-apuhan na ni Abraham yon. 500 taon ang pagkatapos ni Abraham, mahigit na 500 taon na bago lumabas si Moises. Kaya nung panahon ni Abraham, wala pa Biblia. Kasi ang unang aklat ng Biblia, ang Henesis at Deuteronomio, yung 5 na yon, na sinasabi 5, pero dati isa lang yun eh. Yung 5 na yon, isinulat yon, mahigit sa 500 taon pagkamatay ni Abraham. Doon pa lang nasulat ang unang aklat sa Biblia. Paano mo ngayon sasabihin, yun ka mga unang tao, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Paano babasahin? Wala pa nga eh. At hindi pa kailangan ng Biblia, no? Kasi ang Diyos nakikipag-usap sa pamamagitan ng anghel sa mga taong kagaya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tingnan nyo ngayon ito. Magtuturo ka sa libu-libong tao, papalakpakan ka at paniniwalaan ka. Mali ang sinasabi mo, kakahiya naman talaga ito, mga kapatid. Nare-realize nyo ba, mga kaibigan, mga kapatid, mga bisita, ang ibig kong sabihin? Na ang Biblia talaga, hindi kilala ng marami. Maraming nagtuturo ng kontra sa Biblia. Isa na ito. Ang kanya pa naman t-shirt, merong ano ng Biblia, merong sitas. Ito yung mga pakunwari, hindi naintindihan yung Biblia ang daladala niya. Hindi raw required, hindi raw nakakalugod sa Diyos. Kasi daw, yung mga unang tao raw, hindi raw nagbasa ng Biblia. Ang liwa-liwanag, paano babasahin? Hindi pa nga nakasulat ang Biblia noon. Wala akong masama, hindi ako galit dito sa taong ito, no? Halaban lang ako nung pinagsasabi niya. Naawa ko sa mga miyembro eh. Lalo na yung pumapalakpak sa kanya eh. Alam na alam ko, mali ang sinasabi niya eh. Eto, tuloy natin mula dun sa kanyang huling sinabi, kapatid na technician. First answer. People in the Bible didn't read their Bible every day. Abraham and Jacob and Isaac and Isaiah and Jeremiah and Jesus and the apostles, they did not read their Bibles every day. Yan. Ako, tinan mo. Hindi raw na binabasa ang Biblia ng mga ni Kristo, mga apostol, at saka ang mga propeta. Hindi raw binabasa everyday. Sino nagsabi sa'yo? Buhay ka na ba nun? In the first place, bata ka pa.
siguro marami ka pang kakainin bigas, sabi ni Erap. No? Para hatulan mong di nila binabasa araw-araw ang Biblia, bakit? Meron na ba silang cellphone noon? Tayo ngayon may cellphone. Such an interesting device. Wala yata tao ngayon na hindi humahawak ng cellphone araw-araw Minu-minuto nga At oras-oras hawak ka cellphone Dahil interesado tayo sa cellphone. Wala naman cellphone nung araw. Ang interest ng mga tao ng Diyos noon, yung salita ng Diyos. Para sabihin mo, hindi binabasa ng mga propeta ang Biblia, kagaya nila Jeremias, etc. Sino nagsabi sa'yo? Yung propeta na nga siya, binabasa niya pa yung kapwa niya propeta No? Basahin natin sa Daniel. 9:1 ng Daniel. Nang unang taon ni Dario na anak ni Asuero sa lahi ng mga taga-Media na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Kaldea. Nang unang taon ng kaniyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Dahil Kita nyo, si Daniel propeta si Daniel. Pero, binigay niya pa peche. Sabi niya, nang unang taon ng kanyang paghahari ni Dario. Dario ba yung sinabi sa uno? No? Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel, propeta yan si Daniel nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat. Binabasa niya mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Nakita nyo? Nagbabasa ang propeta ng aklat ng kapwa niya propeta. Sabi mo, hindi nagbabasa? Eto. Ikalawang Pedro. Nagsikap. Pedro. Eto, salita ni San Pedro to mga kapatid. Hindi ko salita ito. Siguro hindi naiintindihan ito nitong kapatid na nangangaral na ito. Papaintindi natin pati sa kanyang mga miyembro. At least mailigtas natin yung miyembro niya sa pagkaligaw. Yun ang intensyon natin. 1:10 ng unang Pedro. tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Tanyo sabi ni Pablo sa mga Kristiyano noong unang siglo, tungkol sa pagkaligtas na ito, tungkol sa kaligtasan, nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta. Nagsisiyasat pala yung mga propeta. Alin ang sinisiyasat? Di yung kasulatan. Basahin natin ng tuloy sa 11. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Tanyo, sinisiyasat ang kahulugan ng mga nakasulat sa kasulatan kung ano at kailang panahon ng patotohanan ng una ang pagbabata ni Kristo. Pati yung pagkapanganak ni Kristo, pati yung pagbabata ni Kristo, pati yung lahat ng gagawin ni Kristo. Sinisiyasat ng mga propeta yon. At pati mga apostol, nagsisiyasat din ang Biblia yan. Para sabihin mo hindi nagsisiyasat, nagbabasa araw-araw, yung nagsisiyasat, talaga nagbabasa yon. At habang may pagkakataon, nagbabasa yung mga yon. Katunayan, basahin natin ang Lucas 24. 4:44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Ayan, nagsisiyasat mga apostol, mula dun sa aklat ni Moises, sa awit, sinisiyasat, binabasa nila lahat ng mga aklat na available nung panahon nila. At ang ginawa ng Panginoon, binuksan niya ang kanilang pag-iisip para maunawa nila ang kasulatan. Kasi meron naman kasing nagbabasa, hindi nakakaunawa. Pag hindi ka binuksan ng Diyos ang isip mo, hindi mo maunawa
Kaya tinan nyo ang sabi sa 2 Korinto 3. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Meron pa lang naman basa ng basa, pero hindi naintindihan kasi may talukbong ang kanilang puso. Kaya ang Biblia talaga binabasa yan eh. Hindi lang ng mga propeta, hindi lang ng mga apostol, pati yung mga taong hindi nakakaunawa bumabasa rin eh. Pero pagka nakita ng Diyos, genuine ang interest mo, meron kang tama o talagang masidhing pagnanais, makaalam ng kanyang salita, tutulungan ka niya sa pagbasa, bubuksan ang pag-iisip mo.